location. But definitely, in Metro Manila, it's gonna be so hard to find it. And luckily, kasi my dad is from Sariaya, Quezon. So we went there, and I was surprised, kilala ko yung owner. So she told me about the history of that house. That house was built in the early 1900s. Bago pa yung World War II. So, kumbaga, during the World War II, dyan pa binahay yung mga hapon. So yun, kaya meron silang basement, meron silang mga secret places where may mga tunnels. And then, na-preserve nila lahat ng mga furnishings nila sa house. So what you see here, those are yung naalagaan nila ng mga gamit ng mga ancestors nila, like the curtains, everything else, all the furnitures there. Ano yun? Original owners lahat yun. Meron po talaga mga... May na-feel ka? Meron. Sa kwento nila, meron yun. And that's really common in any old houses. Saka nagkwento din po yung isang caretaker na bomba daw yung swimming pool. So kaya siya ganun kalalim. Kasi may bomba tumama doon sa area doon na yun. At saka hardcore. But it survived. Merong house tour vlog sa Regal YouTube. Ayun, makikita niyo mo pala if you're extra curious about it. Medyo mabigat lang po yung underground. May mabigat siyang feeling, atmosphere. Energy. Kasi gano'ng kalalim yung pool na nabebe, na nabomba, na talema, tinibahan ng bomba? Lalim, hindi ko po na-try eh. Pero from the balcony, nakikita mo talaga malalim eh. Parang mga ginagamit for diving. Practice and diving. But it was renovated. Ngayon, yan. Sabi ko kay Direk Direk Joey, Joey, hindi na tayo kailangan mag-set up. Doon na, nakatakot na siya talaga. Tignan mo ako dyan, Rosette. Ayaw ko shoot dito, nakakatakot. Pero wala siyang choice. Nag-shoot siya doon. Hindi siya nag-shoot sa underground. Yes, yes. Asyoko. Oh. Yan. Para makita niyo kung gano'n ka nakakatakot yung yung house tour. Yes, sa YouTube Sa channel. YouTube channel ng Regal, Wow. Regal Entertainment. Saka nakaka-close po Ito siya. ba nag-tour? Yung underground. Sino ba kami mga hapon pa doon, di ba? O si Rose Garcia daw sa question. Yan is Rose. Yeah, hello, Pepe. Tawag dito. Pwede mo magkwento lang briefly about yung konting personal about you na hindi ba natin masyado alam. Like with your wife, gano'n na kayo katagal na married, ilan na yung anak niyo, and napaka-smooth sailing ba ng marriage life, or may mga time din na medyo nakalim-galim, alam mo yung mga gano'n. Saka kumusta si Pilar? I'll share my side while still trying to protect her privacy kasi she's a very private person. Pero my wife, si Sam, I consider her my wife pero hindi pa po kami kasal because of practical reasons. Supposed to be nung start ng pandemic, gusto sana namin. But when we were planning it, na-realize namin, ayaw namin pumili sa mga kaibigan. Gusto namin lahat sila nandun. So medyo malaking wedding ang tinutukoy namin. We had to decide kung uunahin pa natin yung bahay or wedding. Because she's pregnant during that time, we decided to start with the house. Our dream home. Eh nagkataon po, interior designer siya. She's very familiar with the costing, with the timeline. Kaya pinagkatiwalaan po siya and we finally decided together na unahin yung bahay. Pagkatayo na yung bahay, that's when we will start planning again for our wedding. Pagdating sa pagiging smooth sailing, no, it was not. Kasi magkaibigan po kami before. Nag-start kami na magkaibigan, magkabarkada. Kaibigan ko rin po yung ex niya. Tapos, we reconnected during 2019, bago mag-pandemic. So, nag-reconnect kami after not seeing each other for
of years, we were both healing from past relationships. Tapos mabilis po kami naging kami, I guess. And then, of course, iba yung dynamics pag magkabarkada, at saka pag naging kayo na, di kami yung mga iba namin pag-uugali, took us some time para mag-reach ng mga compromises. Pero right now, na meron po kaming dalawang chikiting, I can say, for the past few weeks or months, mas smooth sailing ang aming relationship. So I guess it was necessary na pagdaanan namin yung mga challenges, hindi kang hiwalayan, hindi pagkakasunduan, para marating namin kung ano yung meron kami. So, yun. As Lord sheltered ng wine, and then dito nga, ano ba gusto mong kakatakutan ka ba or matatawa sa'yo, ay ko alam anong mas lalama kung sa dalawa yun, o ano mas gusto mo. Pero, tingin mo ba yung character mo as Lord, madadala mo dito sa Bantay Bahay, na yung mga naging instant admirers mo or instant fans mo dun sa movie, will get to watch it and will get to like them. Actually, just to let you know, nauna po itong Bantay Bahay. This was shot, kalagitnaan ng pandemic. Tapos yung rewind last year lang. Mahirap po sabihin eh, kasi hindi mo masabi talaga yung kung ano yung kakagatin ng mga tao. Pero grateful po ako na sa lahat naman po ng ginawa kong pelikula, so far, karamihan naman po ay pinakilig. And most especially because of the beautiful story. Tiwala po ako na yung nagawa namin ay magandang kwento. Premise pa lang. So, tiwala po ako na meron tayong makapapaligayan. Talagang nagawa mo, saan kang pinaka-most proud of so far? Ako ang hirap pumili. Lahat po kasi, may special place sa puso ko eh. Pero siguro yung mga top sa utak ko bukod po sa Bantay Bahay. Yung mga nakatrabaho ko, yung mga kaibigan ko, bata pa lang ako. Like for example, ang pangarap kong Hold Up. Yung director po kasi noon ay kaibigan ko since high school. Since high school, gumagawa na po kami ng mga videos. So may special place sa puso ko na yung ginagawa naming kalokohan, ngayon finally, tinatangkilik na ng maraming tao. Marami kaming nagpaligaya dahil sa pelikula. Okay, last ko na. Sino pinaka-idol mo? Dolphy. Si Dolphy, ano ba, international or sa foreign? Dito po sa bansa natin si Sir Dolphy, King of Comedy. Sa ibang bansa, puro dami. Pero isa na po si Chief Terry. Okay, last. Parang Ano ka ba last na yung kanina? sa ngayon, sabi ko last Oo, sabi niya. sa ngayon, parang ang tinitingnan ikaw at saka si Empo, in a way, yung parang, hindi ko alam kung tamang term yung pagka-contemporary, no? Or parang kayo yung pinagtatapan, or parang same level, parang gano'n. How do you see Hindi that? ganun Pepe. Nakakatawa kasi magkaibigan po kami. So minsan pag tinatanong ako ng mga tao, iba yung si ano? Ang sagot ko, si Empoy. Meron na rin po akong isang nakatrabaho sa I Am Not Big Bird. Sinabihan ako, bro, galing mo sa ano? Sa kita kita. Hindi ako yun, pre. Si Empoy yun, pero salamat. I guess it's the genres that we often do. Tapos bigote siguro. Nakakatawa. Saka yung na-break nyo kasi yung Yeah. na leading man, Yes. pagiging lead actor. Yes. So you don't get offended pagka magkakamalang ng tempo yun. Hindi. Hindi. Nakakatawa siya. Thank you, Pepe. And congrats.